Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2241. Hindi. May mali sa tunog na ito. Bakit pakiramdam ko sinusubukan akong patayin? Anong nangyayari? Bakit naririnig ko pa rin kahit nakatikip na ako sa tenga ko? Ang bawat singsing ay magiging sanhi ng kanilang sirkulasyon ng dugo na maging mali-mali. Marami sa kanila ang nakaramdam ng pag-akyat ng kanilang dugo sa tunog ng mga kampana, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang samuka ng dugo. Pinagsalubong ni Jackie ang kanyang mga kilay, pinaikot ang kanyang tunay na enerhiya upang harangan ang mga pag-atake na dala ng tunog. Ang mga Divine Warriors na nasa harapan niya ay hindi pa kumikilos at nakatingin lang sa kanya ng may panghahamak. Habang iniisip ni Jackie kung ano pa ba ang meron maliban sa mga kampana, kumislap ang kanyang paningin nang makarating siya sa isang espesyal na lugar. Masyadong mabilis na nagbago ang eksena para makabuo siya ng anumang hula. Iniisip niya kung nag-ilusyon na naman siya, ngunit binawasan ang posibilidad na iyon pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kung ito ay isang ilusyon, ang eksena ay hindi magbabago ng malinaw. Ang lahat ay nangyari ng biglaan habang ang mga ilusyon ay dapat na lumabo ang mga linya sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Jackie na nasa malinaw pa rin ang kanyang isip. Sila ay nasa isang dagwang tanawin. Ang buong espasyo ay natatakpan ng kulay pula. Maging ang crescent moon sa langit ay pula. Ang buong lugar ay napuno ng aura ng kamatayan na para bang isang apokaliptik na labanan ang nangyari hindi pa gaanong katagal. Isang hindi kilalang bilang ng mga tao ang namatay, kaya naman malungkot ang lugar. Hindi napigilan ni Jackie na huminga ng malalim, inilagay ang sarili sa ganap na alerto. Dahil ito ang ikatlong hamon, ang biglaang pagbabago sa tanawin ay tiyak na hindi para sa pamamasyal. Kahit na hindi pa rin siya lubos na nakatitiyak na akma ako sa katotohanan o pantasya, ang nangyari ay kailangan pa ring harapin. Nang magsimulang gumala ang kanyang mga iniisip, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Ito ang parehong boses na nagbasa ng mga patakaran sa Divine Void Slope. Hanapin ang mga banal na mandirigma sa mundong ito. Ang mga magtagumpay ay magpapatuloy sa pag-akyat sa Divine Void Slope. Kung nabigo ka, hindi ka makapasa. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang paligid ay muling pumasok sa kakaibang katahimikan, at hindi na nagsalita ang nanginginig na boses. Kumunat ang noo ni Jackie. Ang susi sa pagpasa ay hindi upang maalis ang banal na mandirigma ngunit upang mahanap ang isa sa kakaiba at dayuhang mundo. Sa pagkakataong iyon ay naguguluhan pa rin si Jackie. Hindi niya alam kung totoong nakarating na siya sa mundong iyon, o kung ang lahat ay nangyayari lang sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi na siya interesadong isipin iyon. Dahil ang wizened voice ay nagpahayag ng mga patakaran, kung gayon hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng oras. Napabuntong hininga siya habang pilit na pinapakalma ang sarili, hakbang-hakbang na naglakad. Ang pulang dugo na mundo ay isang napakalaking kapatagan. Pagtingala, hindi niya makita ang dulo sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata. Ang lupa ay ganap na tigang. Maliban sa ilang lantang puno, wala siyang ibang makita. Ang lugar ay tila abandonado, isang lugar na hindi na nasalayan ang liwanag ng araw. Maingat na sumulong si Jackie, nananatiling alerto sa anumang biglaang banta. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung saan siya dapat pumunta dahil napakalaki ng mundo. Sa pagtingin sa paligid, walang iba kundi ang mga lantang puno, kaya saan niya hahanapin ang Divine Warrior. Unti-unting lumipas ang oras. Tuluyan na siyang nawala ng oras. Parang hindi nagbago ang kanyang paligid dahilan para kinabahan si Jackie, at nagsimulang mabalisa ang kanyang hininga. Advertisement. Sa sandaling iyon, isang ingay ang maririnig sa di kalayuan. Biglang tumayo si Jackie ng tuwid na bumubuo ng mga seal sa kanyang mga kamay, at 15 soul sword ang nabuo sa kanyang mga palad. Kabanata 2242. Sa matinding pagkabalisa na sandaling iyon, ang tunog ng humahagupit na hangin ay pumuno sa kanyang mga tainga. Maaaring malaman ng sino man na may mangyayari. Inipon ni Jackie ang kanyang mga espiritu, itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa paligid niya. Kapag may nangyaring kakaiba, agad siyang magre-react. Lumakas ang hangin, daladala ang alikabok sa lupa, na ikinubli ang paningin ni Jackie. Kumakalusko sa hangin ang damit ni Jackie. Hindi lang natakpan ng hangin ang kanyang paningin, tinatakpan din nito ang anumang tunog sa kanyang paligid. Si Jackie ay biglang bumagsak sa isang kaharian na wala sa kanyang mga pandama. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, hindi mangyayari iyon para magpatuloy. Isang ihip ng hangin ang dumaan, dahilan para mawala ng balanse si Jackie at muntik ng matangay ang katawan ng umaalulong na hangin. Ano bang nangyayari?
Hindi niya alam kung gaano katagal ang hangin, o kung gaano kalaki ang panganib na ay dudulot nito. Sa sandaling iyon, gulong-gulo ang isip niya. Akmang magpapanik na siya, biglang umihip ang hangin. Huminto. Ang biglaang paghinto ay naging sanhi ng pagkawala ng tindig ni Jackie saglit. Nang walang hangin, ang alikabok ay dahan-daang tumira, at ang lahat ay bumalik sa katahimikan mula sa dati. Gayunpaman, nang lumiwanag ang kanyang paningin, hindi na napigilan ni Jackie ang pagtibok ng kanyang puso. Wala pang 50 metro ang layo sa kanya, nakatayo ang isang grupo ng mga tao na nakapila na nakayuko. Lahat sila ay nakasuot ng baluti at magulo ang buhok. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sandata. Napatingin si Jackie ng masama. May humigit kumulang 100 tao doon. Sa isang bitik na parang malutong na buto, sabay na itinaas ng grupo ang kanilang nakababang ulo. Sa pagkakataong iyon, ganap na nakita ni Jackie ang kanilang hitsura. Lahat sila ay may berdeng balat, at ang kanilang mga mukha ay may nakaukit na mga ron ng dugo. Ang mga pulang mata ay puno ng karahasan. Pagkatapos nilang iangat ang kanilang mga ulo, tinitigan nila ng mariin si Jackie. Nagtipon ng hangarin na pagpatay at karahasan, para silang grupo ng mga makinang pamatay. Talagang mga zombie sila na walang pakiramdam. Isang pamilyar na figure ang nakatayo 50 talampakan sa likod ng mga zombie. May mga batik ng puting liwanag sa paligid ng lalaki habang nakatayo ang lalaki, walang ekspresyon. Siya ang Divine Warrior na dapat mahanap ni Jackie. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie, sa wakas ay naunawaan niya kung paano niya kailangan na makapasa sa yugtong ito. Kailangan niyang patayin ang grupo ng mga zombie sa kanyang harapan na may bilang na mahigit 100 para makalapit sa Divine Warrior. Kanina pa ay tumitibok ang puso ni Jackie, iniisip kung paano siya makakapasa sa entablado. Ngayon na malinaw na, si Jackie ay hindi nagpapahinga kahit kaunti. Pabigat ng pabigat ang bigat sa kanyang puso na parang may ilang malalaking bato ang ibinato dito. Napakahirap noon. Mahigit 100 zombie. Ang bawat isa sa kanila ay nasa paunang yugto ng likas na antas. Kung sumugod sila, hindi siya sigurado kung makakalagpas siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga numero ay masyadong malaki, ito ay halos isang kayeg ng mga zombie. Nang tumayo si Jackie sa Divine Void Slope, hindi siya sigurado kung makakakuha siya ng anumang gantimpala. Sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang kanyang makakaya. Kahit na bumalik siya na walang gantimpala, hindi siya susuko sa kalahati. Kung matatalo siya, talo siya sa huli. Gayunpaman, napakahirap ng harapin ang ikatlong Divine Warrior. Hindi niya maisip kung gaano kahirap ang mga hamon na haantong sa pagharap niya sa ika-4 at ika-5 Divine Warriors. Kabanata 2243. Imposibleng isipin. Ito ay isang imposibleng gawain upang makumplito. Hindi lang sa isip ni Jackie ang mga kaisipang iyon. Ang parehong eksena ay lumitaw sa harap ng lahat na humahamon sa ikatlong Divine Warrior. Ang bawat isa at lahat ng nasa ikatlong yugto ay dinala sa kanilang mga hiwalay na espasyo. Ang bawat nakahiwalay na espasyo ay may eksaktong parehong eksena. Mahigit 100 zombie ang nakatayo sa kanilang harapan, naglalabas ng parehong mabisyo na aura mula sa kanilang mga katawan. Napatingin si Griffin sa mga zombie na nasa harapan niya at subconsciously lumunok. Nanginginig ang mahigpit niyang hawak na espada habang bahagyang nanginginig. Paano ito? Papatayin ko ba ang lahat ng mga zombie na ito? Paano? Posible ba ito? Halos hindi makapagsalita si Griffin. Sa pagharap sa gayong hamon, hindi niya napigilang ipahayag ang kanyang takot. Ang kapatid ni Griffin, si Howard, ay halos nakapasa pa lamang sa ikalawang yugto pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nasugatan pa dahil dito. Sa pagharap sa napakaraming zombie, nawala lahat ng lakas ng loob niya sa kanyang puso. Kung magsisimula silang mag-away, hindi niya alam kung kaya niyang pigilan ang unang alon. Masyadong nakakatakot. Ang mga zombie ay nasa unang yugto ng likas na antas. Pangwalo siya sa mga disipulo mula sa Twin Sovereign Pavilion. Siya ay nasa dulo ng buntot ng mga masters na nagtipon doon, kaya ang maabot pa lang ang ikatlong yugto ay isang tagumpay na para sa kanya. Suko na ako. Malakas na sigaw ni Howard. Hindi niya alam kung gagana ito o hindi, pero wala talaga siyang lakas ng loob na harapin ang napakaraming zombie, sobrang nakakatakot. Sa isang whoosh, isang sinag ng liwanag ang tumakip sa buong katawan ni Howard matapos aminin ni Howard ang pagkatalo. Sa sumunod na segundo, isang pamilyar na lugar ang bumungad sa kanya. Siya ay bumalik sa kanyang orihinal na lugar sa Divine Void Slope. Isang orange na ilaw ang tumama sa kanyang katawan, na kumakatawan sa katotohanang naalis na si Howard. Siya ay may pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa kanyang puso ngunit medyo gamaan ang pakiramdam. Sa kabutihang palad, posible pa ring sumuko. Kung ito ay hindi posible kahit na siya ay sumigaw ng kanyang lalamunan na magaspang, kung gayon siya ay nahaharap sa mga nakakatakot na pag-atake.
Kung hindi pinansin ang mga pag-iyak niya, baka masugitan pa siya o mawala ng buhay. Si Howard ang unang natanggal sa ikatlong yugto. Pagkatapos nito, ang ilang mga numero ay pinabalik din. Ang lahat ng mga naalis ay halos kapareho ng damdamin ni Howard. Lahat sila ay may ilang panghihinayang ngunit medyo gumaan din ang pakiramdam. Ang mga naalis sa una at ikalawang yugto ay napuno ng kuryosidad nang makita nilang nawala ang mga tao mula sa ikatlong yugto bago pinabalik. Lahat sila ay nagtanong kung ano ang kanilang nakita, at kung ano ang nasasangkot sa ikatlong yugto. Tinanong din nila kung bakit ang mga kalahok na iyon ay biglang dinala at dinala pabalik. Matapos kumalat ang impormasyon, alam ng lahat na higit sa 100 zombie ang lumitaw sa ikatlong yugto. Kahit na ang mga pinabalik ay pawang walang lakas ng loob na lumaban, walang nang ahas na pagtawanan sila. Iyon ay dahil walang nakakaalam kung ang daang higit sa mga zombie ay sumalakay ng sabay-sabay. Kung iyon ang kaso, maliban kung sila ay hindi kapani-pani walang malakas, ito ay magiging napakahirap na pigilan ang kawan, at ang kanilang mga buhay ay malalagay pa sa taya. Ang isa sa mga disipulo mula sa Twin Sovereign Pavilion na na-eliminate sa ikalawang yugto ay hindi maiwasang Sampain, iyan, napakahirap. Pangatlong yugto pa lang. Ang pagpunta sa tuktok ay nangangailangan na harapin natin ang 9 na Divine Warriors. Pangatlong yugto pa lang, at napakahirap na. May nagsabi agad, tama. Ito ay talagang, hindi makatwiran. Kabanata 2244. Tiyak na hindi nila tatanggalin ang lahat sa ika-4 na yugto, di ba? Kung ganoon nga, hindi ba't naging walang kabuluhan ang lahat ng ito? Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, sa tingin ko ay makatwiran ang iyong mga iniisip. Ang dami nilang napag-usapan, ang dami nilang tanong. Meron man o wala na makakakumpleto sa hamon na ito, makukuha man o wala ang mga reward sa tuktok ng Divine Void Slope. Nadama ng lahat na imposible ito sa hirap na ipinakita. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, maririnig muli ang nakakamangha na boses, may kabuuang 120 zombie. Ang pagpatay sa 30 ay nangangahulugan ng pag-alis ng isang balakid na katumbas ng pagkatalo sa isa. Banal na mandirigma. Ang pagpatay sa 120 zombie ay katumbas ng pagkatalo sa 4 na Divine Warrior. Sinasabi na ang hindi mabilang na mga Divine Warrior ay biglang lumitaw sa Divine Void Slope. Ang mga Divine Warriors na iyon ay pumila sa Divine Void Slope ng maayos. Isang banal na mandirigma ang lumitaw kada 30 talampakan, sa kabuuan mayroong 7 banal na mandirigma sa harap ng bawat tao. 4 sa mga Divine Warrior sa harap ng bawat isa ay napapalibutan ng pulang ilaw. Gulat na gulat ang lahat sa nakita. Nagsimula ang dagandong ng mga talakayan. So ibig sabihin, kung makapatay sila ng 120 zombie, katumbas ito ng pagkatalo sa 4 na Divine Warriors. Kung ganoon, medyo makatwiran, may pagkakataon pa na may makakuha ng reward. Bakit ang 4 na Divine Warriors ay natatakpan ng pulang glow? Ano ang ibig sabihin nito? May naguguluhan na tanong. Ang ilan sa mga mas matalinong tao ay nagsimulang magpaliwanag, hindi ba sinabi ng boses na iyon na ang pagpatay sa 30 zombie ay katumbas ng pag-alis ng isang balakid? Ang mga balakid ay tumutukoy sa mga banal na mandirigma sa harap nila. Bawat 30 zombie na pinapatay ng mga challenger na iyon ay malamang na magiging sanhi ng pagkawala ng isa sa mga Divine Warrior na may pulang glow. Ito ay katulad noong nalampasan natin ang mga Divine Warriors at sila ay nawala pagkatapos. Sa ganoong paliwanag, nagsimulang maunawaan ang lahat. Ito ay nasa ikatlong yugto na. Sa pag-asa mula sa ikatlong yugto, natural na mayroong 7 higit pang Divine Warrior. Mayroong 180 tao ang pumasok sa Secret Place for Resources. Wala pang 70 tao ang sumulong sa ikatlong yugto. Ang unang 2 yugto ay naalis ang higit sa kalahati ng mga kalahok, kaya kitang-kita kung gaano kahirap ang mga hamon. Ang ikatlong yugto ay isa pang malaking balakid. Iilan lang ang makakapasa. May ilan pa rin na hindi naiintindihan ang mga alituntunin, at nagsimulang magtanong, kung ganoon nga, hindi ba ang pagpatay sa 30 zombie ay nangangahulugang nakapasa ka na? Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa 30 zombie ay kumakatawan sa pagpatay sa isang Divine Warrior. Siyempre hindi. Mariing tanggi ni Howard sa tanong ng lalaki. Posibleng dahil nahihiya siyang sumuko, hindi papayag si Howard na i-claim ng sino man na napakadali nitong ipasa pagkatapos maunawaan ang mga patakaran. Medyo emosyonal na paliwanag ni Howard, sinabi ng matandang boses kanina, ang susi sa paglampas sa hamon ay nasa paghahanap ng banal na mandirigma sa mundo. Nangangahulugan ang paghahanap nito na kailangan nilang alisin ang lahat ng mga hadlang sa harap nila at makarating sa harap ng Divine Warrior. Nangangahulugan iyon na ang pagpasa sa yugtong ito ay nangangailangan ng pagpatay ng 120 zombie.
Ang mga salita ni Howard ay hindi kapani-paniwalang matatag, matigas sa pagtiyak na naiintindihan ng lahat. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, medyo natahimik ang mga tao. Ang lahat ay tila bumulong sa kanilang mga puso na ang yugtong ito ay napakahirap. Pagpatay ng 120 zombie sa isang pagkakataon. Ang pagligtas lamang sa kanila ay isang hindi kapani-paniwalang gawain, lalo pa ang pagpatay sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga zombie ay nasa unang yugto na ng likas na antas. Maayos pa ang isa sa mga iyon, ngunit 120 sa kanila ang naging sanhi ng kanilang panginginig sa iniisip lamang. Narinig din ng mga nadala sa dugong mundo ang matandang boses. Lahat sila ay matalinong tao. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay humantong sa kanilang lahat na maunawaan ang susi sa pagpasa. Kabanata 2245. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata. Kung papatayin niya ang 120 zombie sa kanyang harapan, ito ay kapareho ng pag-clear sa 4 na Divine Warriors ng sabay-sabay. Ang pagtapos sa hamon na ito ay aakay sa kanya ng diretso sa ika-6 na Divine Warrior. Ito ay isang simpleng pag-iisip, ngunit parang ang kahirapan ay tumaas ng husto. Nagsimula ng maglabas ng sariling armas ang 120 zombie. Tila nagising sila ng isang sistema, at lahat sila ay may kanya-kanyang mga ekspresyon at layunin. Nagtakip sila ng ngipin na parang gusto nilang punitin si Jackie. 120 sa kanila ang sama-samang umaatake. Tumibok ang puso ni Jackie. Naisip niya na kahit papaano ay magkakaroon sila ng pagkakataong makapagpahinga sa pagitan kahit na dapat silang pumatay ng 120 zombie. Naisip niya na kahit papaano ay maa-advance na nila ang in-waves. Gayunpaman, sa sobrang pagkakaisa ng kanilang mga aksyon, tila sama-sama silang sisingilan sa kanya. Maging si Jackie ay mahihirapang harapin ang mga pag-atake mula sa napakaraming zombie. Gayunpaman, wala na siyang ganang mag-isip tungkol dito. Mamatay. Sabay-sabay na sabi ng 120 zombie. Sa sumunod na segundo, lahat ng zombie ay sinugod mismo kay Jackie, mukhang gutom na sila sa lasa ng laman. Si Jackie ay may malamig na tingin sa kanyang mukha habang siya ay naglabas ng isang jet black sword mula sa mustard seed. Sa isang saksak, tumagos ang talon sa dibdib ng isang zombie. Gamit ang kapangyarihang tumusok sa walang laman, madali nitong nawasak ang mahinang enerhiya ng kaluluwa sa loob ng zombie pagkatapos tumagos sa balat nito. Sa isa pang laslas, isa pang braso ng zombie ang nilaslas ni Jackie. Ang espiritual na kapangyarihan ay bumangon sa panloob na katawan ng zombie at pinatay ito. Ang pagsira sa void ay palaging isang espiritual na pag-atake, kaya natural na may kalamangan ito laban sa mga espiritu. Ang mga zombie ay maaaring mga bangkay, ngunit ang mga zombie ay nangangailangan pa rin ng isang tiyak na halaga ng aura upang makontrol. Ang espesyalidad ng isang zombie ay ang malakas na depensa nito. Gayunpaman, sa sandaling ang kanilang mga panlabas na depensa ay nabutas, isang bahagyang puwang ay sapat na upang ganap na sirain ang aura sa loob ng zombie. Nang walang kontrol ng aura, ang mga zombie ay parang mga laruan na walang baterya. Napaka-cute ni Jackie. Hindi siya nag-abala na ganap na sirain ang mga zombie. Hanggat siya ay tumusok sa kanilang mga depensa, ang Destroying the Void ay sasalakayin ang panloob na katawan ng mga zombie, nasisira sa aura na katumbas ng pagpatay sa isang zombie. Bang bang bang! Ang isa pang 3 zombie ay nahaharap sa pamamagitan ng Destroying the Void pagkatapos na tumago sa kanilang mga depensa. Ito ay talagang mas madali kaysa sa naisip ni Jackie. Sa isang saglit lang, nakapatay na si Jackie ng 10 zombie. Iyon ay kahit na sinadya niyang pigilin ang kanyang bilis. Bagamat nakahinga ng maluwag, puno pa rin ng hinala si Jackie. Bakit palaging nararamdaman ni Jackie na ang mga hamon ay halos idinisenyo para sa kanya upang pumasa ng madali? Halos lahat ng mga hamon ay iniekma para sa mga cultivator na nakatuon sa aura. Sa pagharap sa unang banal na mandirigma, ang mga espiritual na magsasaka ay natural na humawak ng kalamangan. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na martial arts ay natural na nangangailangan ng isang malakas na aura. Kabanata 2246. Ang sinumang gumamit ng malayuang pag-atake ay magkakaroon ng ganap na kalamangan sa ikalawang yugto, at ang katangian ng kaluluwang martial arts ay may pinakamaraming mahabang pag-atake. Ang pagharap sa 120 zombie, sa parehong paraan, ang mga nagsanay sa mga diskarte sa katangian ng kaluluwa ay mangangailangan lamang ng kaunting pagsisikap upang harapin ang mga zombie na iyon. Habang lumalaban si Jackie, mas naramdaman niyang ang pag-akyat sa Divine Void Slope ay halos isang piraso ng cake para sa mga gumagamit ng soul attribute. Gayunpaman, para sa mga nagsanay sa ibang mga paraan, ito ay puno ng kahirapan. Ang bawat pagsulong ay puno ng mga pasanin. Sa pag-iisip niyan, hindi naiwasang pumikit si Jackie. Ang espada sa kanyang kamay ay patuloy na sumasayaw.
Ang mga pulang mata na zombie na iyon ay patuloy na sinisingil si Jackie. Isa-isa silang bumagsak sa harap ni Jackie, kahit nasabay silang naniningil at may ganap na kalamangan sa mga numero. Ang mga zombie ay hindi gumamit ng anumang mga diskarte at ginamit lamang ang kanilang tunay na enerhiya sa pag-atake sa malalapit na distansya, maliban kung ang kanilang mga pag-atake ay nahulog kay Jackie, hindi magkakaroon ng ganoong kalaking pinsala. Binaluktot ni Jackie ang mga batas ng kalawakan, inaatake ang mga zombie habang iniiwasan niya ang kanilang mga pag-atake. Pagkatapos ay gagamitin niya ang Destroying the Void para gawing inutil ang mga zombie. Ang pagpatay sa mga zombie ay napakadali. Kung ikukumpara sa kung gaano ka-relax si Jackie, ang iba ay nahihirapang patayin ang mga zombie. Haha, halika, papatayin ko kayong lahat. May bahid ng kabaliwan ang tawa ni Jackie. Anong meron sa lalaking iyon? Bakit napakadali para sa kanya? Ang iba ay napuno ng paghanga sa kanilang mga puso. Nasa dulo na sila ng kanilang katalinuhan na sinusubukang hawakan ang mga zombie. Sa napakaraming zombie na sumusugod sa kanila, ang pagpatay sa isang zombie ay umaasa sa ganap na pagpapawalang bisa sa mga zombie. Wala silang anumang soul attribute na martial arts o skills. Dahil hindi masira ang aura ng mga zombie, napilitan silang sirain ang mga katawan ng zombie. Gayunpaman, ang mga zombie ay may hindi kapani-pani walang malalakas na depensa, kaya ang pagsira sa isang katawan ay nangangailangan ng maraming kapangyarihan. Lumuwa si Griffin ng isang subo ng dugo. Pinipigilan niya ang mga pag-atake ng mga zombie habang inilalagay niya ang kanyang buhay sa linya, sinasaksak ang buto sa kanyang kamay sa mga katawan. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Griffin. Kahit na ang kanyang buto ay nagawang tumusok sa mga zombie, hindi nito napigilan ang mga zombie. Hindi nakakaramdam ng sakit ang mga zombie na iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagsira ng kanilang mga kamay o paghiwa ng kalahati ng kanilang mga katawan ay mawawala ng lahat ng kakayahang lumaban ang mga zombie. Ang pagpatay sa isa o dalawa ay maayos, ngunit sa pagharap sa napakarami sa kanila, si Griffin ay nagkaroon ng isang napakahirap na oras. Mga 5 minuto ang lumipas, ngunit 2 zombie lang ang naharap ni Griffin. Sa isang crack, siya snapped isang handoff isang zombie. Gayunpaman, nakatutok si Griffin sa pag-atake, pinababayaan ang kanyang depensa. Siya ay nagduso ng isang kuko sa likod mula sa isa pang zombie. Pagkatapos ng pag-iyak ng paghihirap mula kay Griffin, nag-iwan ng marka ng kuko ang zombie sa likod ni Griffin. Nabahira ng pulang dugo ang damit ni Griffin. Namumula ang mukha ni Griffin sa sakit habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Bang! Sinalakay ng isa pang zombie ang tiyan ni Griffin. Pinalipad si Griffin. Tulad ng isang saranggola na nawala ng tali, lumipad si Griffin sa hangin bago siya bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, kumislap ang kanyang paningin habang nagbabago ang espasyo sa paligid niya. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, naibalik na siya sa Divine Void Slope. Griffin, ayos ka lang ba? Kabanata 2247. Narinig ni Griffin ang nag-aalalang boses ni Howard. Ang mga panloob na organo ni Griffin ay magulo sa sandaling iyon na nagduso ng mga panloob na pinsala. May nag-aapoy na sakit sa kanyang likod. Ang boses ng kanyang kapatid ang nagpa-address sa kanya mula sa kanyang malikot na pag-iisip, at halos hindi niya napigil ang umupo. Nakita niya si Howard na ilang dosenang talampakan ang layo sa kanya, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala at nanlalaki ang mga mata. Pinagbabaril din siya ng mga tao sa paligid niya ng hindi siguradong mga tingin. Nang may sasabihin pa sana siya, isang pulang glow ang dumapo sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig na si Griffin ay nabigo. Talagang natalo at nabigo siya ng husto sa ikatlong yugto. Nakapatay lang siya ng 2 zombie bago napunta sa ganitong estado. Ayaw tanggapin ng puso niya. Ang lahat ng tao sa Divine Void Slope ay aktwal na nasa kanilang mga hiwalay na espasyo. Kahit na nakikita nila kung nasaan ang isa't isa at nakakapag-usap, hindi pa rin nila magawang makipag-ugnayan o tumalon sa sarili nilang mga puwang. Ang tanging magagawa ni Howard sa kabila ng pagbagsak ni Griffin mula sa mga panloob na pinsala ay ang magtanong tungkol sa kanya. Hindi nakasagasa si Howard para tulungang makatayo ang kanyang kapatid. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Griffin, ang yugtong ito ay napakahirap. 120 zombie ang sumugod sa amin. Walang paraan para manalo. Kahit na si Griffin ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling mga kakayahan, ang kahirapan ng yugtong iyon ay higit na nalampasan ang imahinasyon ni Griffin. Ang tanging magagawa niya ay magreklamo tungkol dito. Hindi si Griffin ang unang nabigo. Maliban sa mga sumuko bago pa man magsimula ang labanan, medyo marami rin ang nahulog sa sangkawan ng mga zombie sa labanan. Matapos matukoy na nabigo, lahat sila ay pinabalik sa Divine Void Slope. Ang bawat isa sa kanila ay nagduso ng iba't ibang antas ng pinsala. Ang ilan sa kanila ay ang pinakamalakas na piniling mga disipulo ng kanilang angkan.
Maging ang napiling alagad ng Thousand Lives Pavilion ay nabigo. Nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Mapapasaba ang isang solong tao sa yugtong ito. 120 zombie ang lahat ay nasa paunang yugto ng likas na antas. Ang pagpatay sa mga zombie na iyon ay nangangailangan sa kanila na sirain ang kanilang mga katawan. Ang mga zombie ay dalubhasa sa pagtatanggol sa unang lugar, ito ay nakakabaliw na mahirap. Bukod sa pinakamalakas na disipulo mula sa isang angkan, walang paraan para makapasa. Tama na yan. Kahit na ang pagpasa sa yugtong ito ay nag-aalis ng 4 na banal na mandirigma, mayroon pa ring isa na susunod. Masyadong mahirap ang yugtong ito, kaya paano naman ang mga yugto sa hinaharap? Hindi ko talaga alam kung sino man ang makakakuha ng mga kayamanan sa tuktok ng Divine Void Slope. Sa pag-iisip tungkol doon, hindi nila napigilan ang kanilang sarili na makaramdam ng pagkatalo. Dahan daw ang tumayo si Griffin, tumingin sa kung saan dapat naroon si Jackie. Wala si Jackie, ibig sabihin ay nakikipaglaban pa rin si Jackie sa mundong iyon. Kumunat ang noo ng lalaking nakamaskara. Ang machete sa kanyang kamay ay parang side na hawak ng Grim Reaper habang patuloy itong humahampas sa mga zombie. Ang lakas ng kidlat ay namuo sa machete, sumasabog sa loob ng katawan ng mga zombie. Pagkatapos ng ilang pagsabog, ilang mga zombie ang nagkalat ang kanilang mga organo sa lupa. Ang lalaking nakamaskara ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Ang kanyang martial arts ay nasa earth level na napatunayang higit pa sa sapat upang maalis ang mga zombie na iyon. Gayunpaman, ang mga zombie ay hindi kapani-paniwalang nababanat. Ang pagpatay sa kanila ay kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, nag-iniksyon ng kidlat sa mga katawan bago ito pinasabog sa loob ng mga zombie. Kahit na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na nauubos, ito ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at ang kidlat ay namuo sa kanyang machete, patuloy na iniiniksyon ang sarili sa mga zombie. Matapos sumabog sa loob ng mga katawan ng zombie, hinaipa ng kidlat ang mga bangkay sa mga piraso. Kahit na sa pulang dugo na mundo kung saan naroon si Graham, ipinakita pa rin niya ang kanyang kahangahangang mga kasanayan, na pinutol ang mga zombie sa kanyang harapan ng paisa-isa. Mabilis siya gaya ng dati. Ang kanyang espada ay patuloy na tinutusok ang mga zombie. Nagpatuloy ang labanan sa pulang dugong mundo, ngunit ang Divine Void Slope ay napakaingay din. Kabanata 2248. Wow! Kahanga-hanga! Iba talaga ang lalaking nakamaskara na iyon mula sa Corpse Pavilion. Hindi pa ganoon katagal, at 30 zombie na ang napatay niya. Ang pang-apat na Divine Warrior sa harap niya ay nawala na. Imposible naman talagang ikumpara ang sarili namin sa kanya. Bago magsimula ang laban, sumuko na ang ilan sa amin. Sa napakaikling panahon, napakaraming tao ang natalo at pinabalik. Akala niya walang makakapasa, pero ngayon mukhang minamaliit niya ang mga masters na iyon. Ang orihinal na lugar ng lalaking nakamaskara ay katulad ng iba. Bawat 30 talampakan, mayroong isang Divine Warrior na nakatayo doon na may hawak na sandata. Nakaharap na sila ngayon sa ikatlong Divine Warrior at nakatingala, mayroong 7 mandirigma. Sa 7, 4 ang nababalot ng pulang kinang. Ang dahilan kung bakit nagulat ang lahat ay ang pinakamalapit na Divine Warrior sa kanya ay biglang nawala. Nangangahulugan iyon na naalis niya ang isang balakid, at nakapatay ng 30 zombie. Naalis si Theo ng halos kasabay ni Griffin. Gayunpaman, ang lalaking nakamaskara ay talagang nagawang pumatay ng 30 zombie sa napakaikling panahon habang si Theo ay kailangang sumuko sa kanyang mabibigat na pinsala. Napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Ang kanyang namumulang mga mata ay tumitig sa lugar kung saan nawala ang Divine Warrior. Mariin niyang ibinuka ang kanyang mga labi habang puno ng selos at pagtanggap ang kanyang puso. Nakaramdam siya ng labis na kakilakilabot sa sandaling iyon. Alam niya na, bilang pinakamahusay na disipulo mula sa Corpse Pavilion, ang lalaking nakamaskara ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking potensyal at husay. Gayunpaman, hindi niya akalain na hindi siya ganoon kalayo sa lalaking nakamaskara. Hindi man niya kayang talunin ang lalaking nakamaskara, inakala niyang malapit na ang kanilang kakayahan. Gayunpaman, ang realidad na ipinakita sa kanyang harapan sa sandaling iyon ay napatunayang iba. Ipinakita nito sa kanya kung gaano kawalang muwang ang kanyang mga iniisip noon, at ipinakita sa kanya ang bangin sa kanilang mga kakayahan. Hindi rin maganda ang hitsura ni Griffin sa kanyang mukha. Halos lahat ng naruroon ay may tiyak na halaga ng kumpiyansa at pagmamalaki sa kanilang mga kakayahan, ngunit ang kumpiyansa at pagmamataas na iyon ay nabigyan ng matinding dagok. Bilang isang piniling disipulo, naisip ni Griffin na siya ay may napakalawak na talento. Kahit na hindi siya kasing lakas ng piniling alagad, hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Gayunpaman, ito ay halata na siya ay sadyang ignorante.
Ang bawat isa na dating tiwala sa kanilang mga kakayahan ay biglang dumanas ng iba't ibang antas ng trauma. Tignan mo yung side ni Graham. Naglaho na rin ang Divine Warrior na nasa harapan niya. Nakapatay na rin si Graham ng 30 zombie. Ang isa sa mga disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion ay nagsimulang magsaya ng malakas. Bilang mga angkan sa ika-4 na baitang, ang Corpse Pavilion at ang Thousand Lives Pavilion ay halos pantay sa kapangyarihan. Sa napakahusay na pagganap ng lalaking nakamaskara, natural na ayaw mahuli ng Thousand Lives Pavilion. Matapos malaman ng tao, ang iba pang mga disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion ay nagsaya rin. Napakalakas ni Graham. Wala man lang siya sa mga napiling alagad ng aming angkan, pero mas mabagal lang siya ng kaunti kaysa sa lalaking nakamaskara na iyon. Nang marinig iyon ng mga disipulo ng Corpse Pavilion, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Bakit ang mga alagad ng Thousand Lives Pavilion na iyon ay hindi kontento na purihin lamang ang kanilang sariling kapwa disipulo, ngunit sinubukan din nilang kutsain ang Corpse Pavilion? Malinaw na sinasabi ng Thousand Lives Pavilion na, sa kabila ng katotohanang hindi si Graham ang pinakamalakas sa kanila, malapit lang siyang natalo sa oras sa pinakamalakas na alagad mula sa Corpse Pavilion. Kabanata 2252. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Riv noon, ngunit ngayong ganito na ang hitsura ni Griffin, gamaan ang loob ni Riv at hindi niya maiwasang sabihin ang mga sarkastikong bagay pabalik tulad ng ginawa ni Griffin dati. Sa turn, si Griffin ay galit na ang kanyang mukha ay namula, at siya ay mabangis na ibinaling ang kanyang ulo upang titigan si Riv. Malapit nang lumabas ang mga mata niya sa eye socket niya. What do you mean, Riv Jones? Ano ang kapanipaniwala o hindi? Paano mo nalaman kung ano ang nasa isip ko? Bahagyang bumantong hininga si Riv, sino ba ang hindi nakakaalam kung ano ang nasa isip mo, hindi pa rin umaalis ang mga mata mo sa kinaroroonan ni Jackie simula nang ibalik ka mula sa mundo ng dugo, lalo na't gusto mong makita si Jackie pagkatapos niyang masugitan ng husto at mailipat pabalik sa Divine Void Slope. Nagtaas baba si Griffin at sinabing, ano ang mahalaga sa iyo kung gusto ko itong makita o hindi, hindi ito ang gusto ng sinuman, at tiyak na mangyayari ito. Hindi pa lumalabas ang lalaking ito dahil napakabilis at magaling siyang tumakas. Si Jackie ay nagkaroon ng pambihirang pagganap sa lugar ng pagtitipon para sa roll call. Sa simula, hindi direktang nakalaban ni Jackie si Oliver Sayer ngunit ginamit niya ang kanyang bilis upang maiwasan ang pag-atake ni Oliver. Ang eksena ay malinaw na naalala ng lahat ng naruroon. Matapos itong marinig ni Riv, hindi pa niya ibinubuka ang kanyang bibig nang si Theo Garfield ay tumalon sa unahan at sinabing, ang ibig mong sabihin ay napakabilis ng pagtakas ni Jackie. Pagkasabi niya noon ay may pinipigilang excitement sa tono niya na parang nahanap na niya ang sagot na hinahanap niya. Tumango si Griffin, hindi niya ito ginagawang dahilan para suruan si Jackie. Talagang katangi-tangi si Jackie sa kanyang mga kasanayan sa pagtakas, bagamat hindi pa siya nailipat sa Divine Void Slope, na iniwan si Griffin ng higit sa isang maliit na hindi kumbinsido at nagbitiw sa kanyang puso. Gayunpaman, naramdaman niyang nagawa ni Jackie na manatili sa loob para sa isang tea time, salamat sa kanyang mas mabilis kaysa sa average na bilis ng pagtakas. Nakahinga ng maluwag si Theo matapos makitang tumango si Griffin. Bigla siyang ngumisi, akala ko sobrang outstanding yung guy in terms of strength and talent, but it turns out he just a guy na marunong lang tumakas. Paanong hindi maintindihan ni Riv ang estado ng pag-iisip ni Theo ngayon? Siyempre, ayaw niyang makitang ipakita ni Jackie ang kanyang pambihirang lakas at talento. Kung tutuusin, parang dati na ang relasyon ng dalawa. Tubig at apoy. Ang makitang malakas ang kaaway ay parang paglalagay ng kanyang puso sa naglalagablab na apoy at pinapasingaw ito. Sinira ni Riv si Theo at sinabing, Theo, gamaan ang pakiramdam mo, pero huwag mong kalimutan na sa ikalawang yugto, hindi man lang gumamit ng lakas si Jackie para lutisin ang pangalawang Divine Warrior. Ang mga salitang ito ay parang isang kaldero ng malamig na tubig na tumalsik sa ulo ni Theo, at ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. Malamig na tiningnan ni Griffin si Riv. Kanina lang pag tumahimik ka, akala ko lalaki ka na nababagay sa mga kilos mo sa sitwasyon, pero ngayon parang pare-parehas ka ng ulo, ano ang kinalaman ng malakas na lakas ni Jackie sa iyo? Paulit-ulit kang nagsasalita para sa kanya ng ganyan, pag-iisipan ka ba niya ng mabuti? Iniangat ni Riv ang kanyang ulo at walang pakialam na sumagot, totoo na hindi ito mahalaga sa akin, ngunit masaya akong nakikita kang nahihirapan. Sa sandaling sinabi niya ito, halata ang sama ng loob sa pagitan nila. Galit na galit si Griffin na naging purple ang mukha niya, kung walang space restriction, susugod na sana siya at kinalaban si Riv. Nang makita ng ibang mga disipulo ng Dual Sovereign Pavilion ang sitwasyon, dali-dali silang nagsalita para pakalmayan silang dalawa habang si Nelson Lester ay nakikipaglaban pa rin sa loob ng mundo ng dugo.
Sa kanyang kawalan bilang pinuno, maaari lamang niyang hayaan ang iba na pumasok para pakalmayan ang mga alita na ito. Labis na ayaw ni Theo na may pumuri kay Jackie, at ang eksenang gustong-gusto niyang makita ay si Jackie na iniluwa at tinapakan ng 1,000 tao ng mabangis. Kabanata 2253. Nakita na ni Theo si Reeve bilang kaaway niya. Napatay nga ni Jackie ang Divine Warrior noon, pero ano ang patunay nito? Ang paglipat na iyon ay maaaring ang enerhiya na nakuha ni Jackie sa pamamagitan ng labis na pagdrawing ng kanyang sariling enerhiya sa buhay upang magpakitang gilas. Alam na sa mundong ito, may mga lihim na paraan upang makakuha ng mahusay na enerhiya sa pamamagitan ng labis na paglabas ng buhay ng isang tao. Matapos marinig ito, tumango ng mariin si Griffin at sadyang nagtaas ng boses para malinaw na marinig ng lahat ng nasa paligid niya. Tama si Theo brother, nasa intermediate stage lang ng innate level ang lalaking iyon. Sa lahat ng mga tao dito, siya lang ang nasa intermediate stage of innate level, pero ang lakas na ipinakita niya ay higit sa 50% ng mga tao dito. Ang nagbigay sa kanya ng ganoong talento, isa lang siyang nakatatandang disipulo. Tiyak na gumamit siya ng lihim na pamamaraan na nakakaubos ng buhay, para kilalanin at purihin ng iba. Ang ganitong uri ng mga salitang mapanirang puri ay maaaring sabihin ni Griffin, at sinabi niya ito ng may katwiran na parang totoo. Matapos pakinggan iyon ay naramdaman din ng mga taong nakapaligid sa kanya na napakamakatwiran sa kanyang sinabi. Nasa intermediate stage lang si Jackie ng innate level. Sa mahigit 180 katao dito, si Jackie lang ang nasa yugtong iyon, at lahat ng iba pa, nang walang pagbubukod, ay nagkaroon ng paglilinang sa huling yugto ng likas na antas. Gayunpaman, nang kaharap ang pangalawang banal na mandirigma, nagpakita siya ng lakas na ikinagulat ng lahat, na natalo ang 50% ng mga tao rito, na kung saan ang mga tao ay nagtataka kung gumamit si Jackie ng ilang lihim na pamamaraan. Kung hindi, si Jackie ay nagtataglay ng napakahusay na talento. Sinabi ni Griffin na si Jackie ay isang matandang disipulo lamang sa Dul Sovereign Pavilion, hindi kahit isang piniling disipulo, at iyon ay sapat na patunay na si Jackie ay walang talento upang maging isang piniling disipulo. Mukhang wala talagang pakialam ang lalaking ito para sa kapakanan ng kanyang sariling reputasyon, gumamit pa siya ng isang lihim na pamamaraan na nag-uubos ng kanyang enerhiya sa buhay upang palakasin ang kanyang enerhiya sa pag-atake, sa palagay ko nahuli niya ang kanyang ulo sa isang malaking bakal na gate. Tama si Kuya, hindi karaniwang ginagawa ng mga tao ang bagay na ito na nakakasira sa sarili. Ang mga bagay tulad ng pagpapahaba ng lakas ng buhay o pag-overdraw ng katawan ay mga lihim na pamamaraan na hindi madaling magamit sa gastos ng pagdrainan. Ang kinabukasan. Ang lalaki ay walang pag-aalinlangan tungkol sa pagkakaroon ng isang reputasyon sa harap ng lahat. Ito ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Matapos ang mga salitang ito, nakita na ng karamihan si Jackie bilang isang lalaki na nasa ibabaw ng kanyang ulo. Pinaikit ni Reeve ang kanyang mga mata, bagamat hindi niya lubos na kilala si Jackie noon, ayaw niyang marinig ang mga disipulo ng ibang sekta, na sinisiraan ang mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Hindi siya ang uri ng tao tulad ni Griffin na para sa kapakanan ng kanyang sariling interes, ay walang pakialam sa mukha ng Dul Sovereign Pavilion. Mahina siyang umubo at malakas na sinabi, kung talagang ginamit niya ang lihim na pamamaraan ng pag-overdraw ng kanyang enerhiya sa buhay at hinaharap, hindi na siya maaaring manatili sa mundo ng dugo ng ganoon katagal. Kapag nagamit mo na ang lihim na pamamaraan na ito, kailangan mong tapusin ang labanan sa maikling panahon, at alam ng lahat na ang lihim na pamamaraan na ito ay may epekto sa oras, hindi ito makakapagpapanatili sa kanya hanggang ngayon. Ang paliwanag ni Reeve ay nakapagpaisip na muli sa mga tao nang ang ilang mga salita mula kay Griffin ay nagpabalik sa kanila sa kanilang unang pag-iisip. Di ba sinabi ko na lahat noon? Ang lalaking ito ay pinakamagaling sa pagtakas, at dahil siya ay mayabang, malamang na ginawa niya ang lahat upang tumigil para sa oras upang makakuha ng atensyon mula sa publiko. Kabanata 2254. Napagpasyahan na ngayon ni Griffin na ang dahilan kung bakit maaaring magtagal si Jackie sa mundo ng dugo ay dahil mahusay siyang tumakas at umiwas sa mga pag-atake, sa halip na dahil sa kung gaano siya kalakas. Ang paliwanag na ito ay katanggap-tanggap sa karamihan dahil naimpluwensyahan ito ng paglilinang at katayuan ni Jackie. Maraming mga tao na mas mataas kaysa kay Jackie sa parehong paglilinang at katayuan ay nag-aatubili na maniwala na ang isang tulad ni Jackie ay mas malakas kaysa sa kanila at maaaring manatili sa mundo ng dugo ng mas matagal kaysa sa kanila. Ang mga salita mula kay Griffin ay tila umalangaw-ngaw sa karamihan. Tama ang kapatid na ito. Kung ang isang tao ay magaling tumakas, maaari talaga siyang manatili sa mundong iyon sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang ganitong uri ng pag-uugali, bukod sa kakayahang tumambay sa mundong iyon ng mas mahabang panahon, ay walang ibang epekto. Tama,
Ito ay isang gawa lamang ng pagpapakita na mas mahusay kaysa sa iba, isang ganap na walang kabuluhang gawa, ang iba ay nasa mundo ng dugo, buong pusong nakikitungo sa mga bangkay na papay, ngunit siya ay nasa mundo, puno ng kanyang sarili na sinusubukang gumawa ng isang reputasyon sa harap ng lahat. Maraming tao ang hindi humanga kay Jackie at walang sama ng loob sa kanya, kaya't hindi sila nagsasalita ng prangka gaya ng mga kaaway ni Jackie. Gayunpaman, ang kahulugan ng mga salitang ito ay magalang na nagpahayag na labis nilang hinamak ang ginawa ni Jackie sa mundo ng dugo, ngunit para lamang ipaglaban ang reputasyon na iyon ay ginawa niya ang gayong walang kabuluhang pagkilos. Ano ang silbi ng pananatili sa mundong iyon ng mahabang panahon? Wala sa mga banal na mandirigma sa harap namin ang nawala, kaya ano ang silbi ng pagtakbo ng sapat na mabilis? Tingnan ninyo, ang pangalawang Divine Warrior sa harap ng disipulo ng Corpse Pavilion ay nawala na rin. 120 bangkay na papay, bawat 30 ay kumakatawan sa isang banal na mandirigma, ang pagkawalan ng 2 banal na mandirigma ay nagpapatunay na ang taong nakamaskara sa mundo ng dugo ay nakapatay ng hindi bababa sa 60 bangkay na mga papay. Laking gulat ng mga tao matapos makita ang eksenang ito. Maraming tao ang tumingin na may naiinggit na paghanga sa posisyon kung saan naroon ang lalaking nakamaskara noon. Ginamit niya ang sarili niyang lakas para patunayan na ang disipulo ng Corpse Pavilion ay talagang napakatalino. Kung mas prominent ang pagganap ng lalaking nakamaskara, mas natatanggal ang mga pagkukulang ng iba. May mga nagsabi pa ng ilang sarkastikong salita, ito ay katulad ng pananatili sa mundo ng dugo ng ganoon katagal, ngunit may mga taong nakapatay ng 60 na bangkay na papay, ang iba naman na nakakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng panlilinlang ay hindi man lang nakapatay ng 30 na bangkay na papay. Sa tingin mo hanggang kailan tatakbo ang lalaking iyon, si Jackie, sa mundo ng dugo? Pagkasabi nito ay hindi na niya napigilan ang isang ungol ng tawa, puno ng panunuya at pangungutya ang kanyang tawa. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Theo Garfield na tumawa at nagmamadaling sinabi ng malakas, marahil para patunayan ang kanyang lakas, kahit na ang disipulo ng Corpse Pavilion ay tumakbo palabas pagkatapos makumplito ang misyon, hindi man lang siya nag-abalang lumabas doon. Ito ang tanging paraan upang patunayan na nakaya niyang manatili sa mundo ng dugo ng sapat upang maging mas malakas at mas talento kaysa sa amin. Ang huling salitang iyon ay puno ng kawalan ng katapatan, malinaw na isang retorika na pahayag, ngunit ito rin ay pumukaw ng galit sa loob ng karamihan. Bagamat puno ng galit ang mga salita ni Theo, kailangang sabihin ng isa na malamang na mangyari ang bagay na ito. Kung magaling tumakas ang lalaking iyon, tiyak na ginagawa niya ang lahat para manatili sa mundong iyon ng mas matagal. Kabanata 2255. Pagkatapos sabihin iyon ni Theo, maraming tao ang nagbulungan, at ang ilan ay sadyang hindi humina ng boses, na para bang maririnig ng mga alagad ng Dul Sovereign Pavilion. Ang isang disipulo sa intermediate stage ng likas na antas, kahit na siya ay malakas, gaano siya kalakas. Gamit ang gayong mga taktika para patunayan ang kanyang talento, sa tingin niya lahat ay hanggal. Mayroon ba ang Dul Sovereign Pavilion? Ads by Pop Future. Walang iba. How dare they let a disciple who is at the intermediate stage of innate level na pumasok sa secret place for resources para mamatay? Matapos marinig ang mga sarkastikong salita na ito, ang mga mukha ng mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion, maliban kay Griffin, ay namula, na parang may sumampal sa kanila ng malakas sa kanilang mukha ng 2 beses. Ang ilan sa mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ay nagsimulang magalit kay Jackie. Ang lahat ng ito ay dahil ang brat na ito ay mahilig magpakita at kinaladkad sila kasama niya upang kutsain. Si Griffin, gayunpaman, ay nakangiti at nasa 2 magkaibang estado mula sa iba pang mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Tuwang-tuwa siya nang marinig na pinahiya ng iba si Jackie kaya hindi niya magawang palakpakan ang mga taong iyon at sabihin pa ang mga ito. Anyway, sa isip ni Griffin, ang reputasyon ng Dul Sovereign Pavilion ay wala, at nang makita niyang hindi natuloy ang karamihan, nais ni Griffin na magdagdag ng ilang salita sa kwento. Maya-maya lang, biglang may nagsalita sa paligid, tingnan ninyo kung nasaan si Jackie kanina. Ang banal na mandirigma sa harap niya ay nawala na rin. Ang mga salitang ito ay parang bolt mula sa asol, na sumasabog sa tainga ni Griffin habang iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang lugar kung saan nakatayo si Jackie kanina. Tulad ng sinabi ng lalaki, ang banal na mandirigma, na dapat ay nakatayo ng tuwid na may hawak na mga sandata, ay nawala sa ilang sandali. Ang eksenang ito ay mabilis na nakita ng lahat. Ang mga nanlilibak lang kay Jackie at alam lang kung paano tumakas, ay agad na naramdaman na 100 malalaking langaw ang napuno sa kanilang mga bibig, hindi makapagsalita. Si Theo ay parang may samakaw sa kanyang lalamunan, ang kanyang mukha ay namumula sa paghinga, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita.
Natatawang sabi ni Riv, si Kuya Jackie yata ang pumatay ng 30 bangkay na puppet, at hindi ko alam kung sino ang nagsabing si Kuya Jackie lang ang marunong tumakas sa mundo ng dugo. Yung mga nagsabing marunong lang magpanggap si Kuya Jackie, nakapatay ba sila ng 30 bangkay tulad ni Kuya Jackie? Ang iilang salitang ito ay parang isang nakakatunog na sampal sa mukha ng mga nanunuya kay Jackie, marami sa kanila ay hindi pa nakapasok sa mundo ng dugo. Bagamat ang iba ay pumasok sa mundo ng dugo, imposibleng patayin ang 30 bangkay na puppet. Kahit na ang antas ng paglilinang ng mga bangkay na iyon ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas at hindi alam kung paano gumamit ng martial arts. Gayunpaman, ang bilang ng 120 corpse puppet ay napakarami, at ang napakaraming bilang ay ganap na lampas sa pagpapaubaya ng mga taong ito. Sa panahon ng labanan, hindi lamang nila kinailangan na patayin ang mga bangkay na nasa harapan nila, ngunit kailangan din nilang pigilan ang natitirang bahagi ng mga bangkay na puppet mula sa paghampas sa kanila, at kakaunti sa kanila ang tumagal sa ilalim ng pag-atake ng kaeg. Sa kanilang mga mata, ang pumatay ng 30 bangkay ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kung ang isang tao na may pambihirang lakas ay nakapatay ng 30 bangkay na manika, maaari nilang tanggapin ito. Gayunpaman, ginawa ito ng isang disipulo sa intermediate stage ng likas na antas, na hindi man lang napiling disipulo. Halatang mas malakas siya sa kanilang lahat doon, na walang alinlangan na tumama sa kanilang tiwala sa sarili. Ang boses ni Riv ay parang isang malawak na matalas na espada, na marahas na tumutusok sa puso ni Theo at Griffin. Kabanata 2256. Tama si Kuya Griffin, magaling tumakas si Kuya Jackie, pero may tanong lang sa isip ko, pwede bang sagutin ako ni Kuya Griffin? Ang pagpatay ba sa bangkay ng puppet ay isang bagay na magagawa kung maaari ka lamang tumakbo ng mabilis? Matalas na tinanong ang tanong, o baka hindi naman ito tanong, at alam ng lahat ng naririto ang sagot kung paano posible na patayin ang mga bangkay na puppet sa pamamagitan lamang ng pagtakas. Alam ng lahat na kamangha-mangha ang depensa ng bangkay na puppet. Upang masira ang depensa ng bangkay na puppet at para mawala ang kakayahan ng bangkay sa pakikipaglaban, ang isa ay dapat magkaroon ng napakahusay na enerhiya sa pag-atake, na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga tao doon. Kahit na may nagawang gawin ito, imposibleng gawin ito sa ilalim ng kayaig na pag-atake ng mga bangkay na puppet. Walang pinagkaiba ang ekspresyon ni Griffin sa pagkain ng tae, ang mga salitang ito mula kay Riv ay para akusahan siya. Sa bagay, ngayon lang nag-rumble si Griffin, inilalarawan ng masama si Jackie at iniisip na ang tanging dahilan kung bakit hindi siya lumabas ay ang galing niyang tumakas. Nakahinga ng maluwag si Griffin, halatang hindi niya masasagot ang tanong na ito ni Riv, kahit anong sabihin niya makakatalo ito sa sarili, lalo pang kinaiinisan ni Griffin si Jackie sa puso niya. Nalaman niyang hanggat kalaban niya si Jackie, kahit anong mangyari, siya ang matatalo. Walang ekspresyon din si Theo at hindi umimik. Ang lalaking nakamaskara sa mundo ng dugo, na may hawak na machete, ay patuloy na nilalaslas ang mga bangkay na puppet na nag-uunat ng kanilang matutulis na kuko patungo sa kanya. Ang kidlat ay kumikidlat sa itaas ng palakol na parang ang palakol ay nabasa sa ulap ng kulog sa loob ng libu-libong taon. Ang kidlat sa talon ay kumikislap ng lila itim, at bawat bangkay na puppet na sumasalubong sa kanya ay mapuputol ng depensa ng kidlat. Pang! Tulad ng kidlat na tumatama sa lupa, sa tuwing ihahampas ng lalaking nakamaskara ang kanyang machete, isang lilang itim na kulog ang tumatama sa mga bangkay na ito. Ang mga balat ng mga bangkay na puppet ay hinampas, naging itim at nabulok. Pinigilan ng enerhiya ng kulog ang mga masasamang espiritu, at ang mga bangkay na ito ay pag-aari ng mga masasamang nilalang, kaya sa ilalim ng malakas na pag-atake ng enerhiya ng kulog, ang mga katawan ng mga bangkay na puppet ay naghiwa-hiwalay na may mga marka ng itim na dugo sa lahat ng dako. Dalawa pang bangkay na puppet, sa ilalim ng patuloy na paglaslas ng machete, ay nahulog sa paanan ng lalaking nakamaskara, na malamig na tumalsik, 85. Ito na ang 85 bangkay na pinatay niya, at sa ngayon ang lupa ay natatakpan na ng mga bangkay na puppet, ang ilan sa mga ito ay pinutol-putol, habang ang iba ay may natitira lamang na braso, o isang paa. Mabigat ang paghinga ng lalaking nakamaskara, ang tunay na enerhiyang dumadaloy sa kanyang sisidlan ay unti-unting pumapayat, kahit na ang lakas ng lalaking nakamaskara ay higit na malakas kaysa sa isang normal na tao, at ang kanyang talento ay mas makapangyarihan kaysa sa ibang ngunit anuman ang mangyari, siya ay nasa huling yugto pa lamang ng likas na antas. Kahit na ang kanyang paglilinang minsan ay umabot sa antas ng Spring Solidifying, pagkatapos ng lahat ay pinigilan niya ang kanyang paglilinang dahil kailangan niyang pumasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Kaya ngayon ay hindi niya maibigay ang lakas na mayroon siya noong siya ay ganap na tagumpay.
Ang resulta ng patuloy na paggawa ng mga galaw ay ang tunay na enerhiya ay galit na umaagos palayo, at napansin niya na ang mas maraming bangkay na puppet na kanyang pinatay, mas mabangis ang natitirang mga bangkay na puppet na umaatake. Sa sandaling ito, ang mga bangkay na puppet sa kanyang harapan ay ganap na nabaliw, at ang kulay ng dugo sa pagitan ng kanilang mga mata ay lalong tumitindi. Ngayon ang lalaking nakamaskara ay nakatayo sa harap ng mga bangkay na ito, tulad ng isang sariwa at masarap na piraso ng matabang karne na ipinakita sa harap ng mga gutom na hayop. Mabaliw silang sumugod, anuman ang buhay o kamatayan. Nakakunot ang noo ng lalaking nakamaskara habang itinuturo ang kanyang mga daliri sa paa at galit na umatras, ngayong wala pa sa 60% ng kanyang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, hindi niya ito masasayang. Kabanata 2257. Patayin ang pinakamaraming bangkay na puppet na may pinakamababang lakas. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng daloy ng totoong enerhiya, humihina din ang lakas ng pag-atake at natural na bumabagal ang bilis ng pagpatay sa kalaban. Ang parehong mga eksena ay ipinakita ng magkasama sa panahon ng magkakaibang mundo ng karakter. Hindi lamang ang lalaking nakamaskara ang nahaharap sa isang dramatikong pagkaubos ng kanyang tunay na enerhiya, ngunit si Graham Elliott ay nagkaroon din ng parehong pag-aalala, dahil ang kanyang panloob na tunay na enerhiya ay medyo naubos din, ngunit mayroon pa ring 80 o 70 bangkay na mga puppet sa kanyang harapan, na nakatitig sa kanya ng matalim. Huminga ng mahabang hininga si Graham at ginawa ang kaparehong pagpili ng lalaking nakamaskara, na binabaan ang pagkonsumo ng totoong enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanilang layunin ay upang makumplito ang pagpasa, hindi ang galit na patayin ang mga bangkay na puppet sa harap nila. Sa paglipas ng panahon, parami ang mga tao, mula sa mundo ng dugo, ang malubhang na sugatan at pagkatapos ay inilipat pabalik sa Divine Void Slope, at unti-unting 10 tao na lang ang natitira sa mundo ng dugo. Ang bawat isa sa 10 taong ito, bukod kay Jackie, ay ang pinakamahusay sa loob ng samahan ng clan. Parehong ang kanilang talento at lakas ay ang pinakamahusay. Sa oras na ito, sa kinalalagyan ni Nelson Lester, nawala na rin sa wakas ang isa sa mga Divine Warrior na nasa harapan niya. Nangangahulugan ito na matagumpay na napatay ni Nelson ang 30 bangkay na puppet. Ang kanyang pagganap ay maaaring ituring na parehong inaasahan at hindi inaasahan. Si Nelson ay orihinal na naisip na ang pinakamalakas sa Dual Sovereign Pavilion, ngunit ngayon, tila bagaman siya ay talagang malakas, hindi siya ang pinakamalakas sa Dual Sovereign Pavilion. 30 taon na ang nakalipas nang pumatay si Jackie, at ngayon ay hindi pa rin siya naililipat, na nagpapatunay na siya ay nagpupersage, o siya ay pumapatay pa rin. Bulong ni Griffin, bakit hindi pa siya lumalabas? Hindi ito makatarungan. Nang sabihin ng mga salitang ito, medyo nawala ng ulirat si Griffin, talagang tinamaan siya ngayon, nag-aalalang nagsalita si Howard Olsen nang makita niya ang itsura nitong kapatid na, "Are you alright kuya? Huwag ka masyadong mag-isip baka yung lalaking yon." Biglang huminto si Howard, sa totoo lang, hindi niya alam kung anong mga salita ang dapat niyang gamitin para aliwin si Griffin sa mga oras na ito, tutal, mas alam niya ito kaysa sa sinumang nasa puso niya. Ang sama ng loob sa pagitan ng kanyang kapatid at Jackie ay hindi kailanman malulutas, ang dalawa sa kanila ay hindi nagkagusto sa isa't isa, at pareho nilang nais na ang isa't isa ay makaranas ng isang miserableng kamatayan, at sa kanilang mga kalaban na lumalakas, walang sino man ang magiging maganda ang kalooban. Kahit na sabihin ng iba ang pinaka-nakakaaliw na salita, hindi siya magiging maganda ang pakiramdam. Look guys. Ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay nakapatay na ng 70 bangkay na manika, at isa na lang ang natitira niyang balakid. Ang huling balakid ay kumakatawan sa huling banal na mandirigma na binalot ng pulang-pula na ningning. Mayroong 4 na banal na mandirigma sa kabuuan, at naalis na niya ang 3 sa kanila. Isa na lang ang natitira, pilit pa ring nakatayo sa malayo. Dahil marami na ang natalo, ang huli ay hindi na itinuturing na balakid. Ang natitirang 30 bangkay na puppet ay napakasimple para patayin ng lalaking nakamaskara. Tatapusin na ng lalaking nakamaskara ang tila imposibleng misyon na ito. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang alagad ng Thousand Lives Pavilion, ang aking kapatid na si Graham ay nakapatay din ng 70 bangkay na manika. Sa puntong ito, ang mga mata ng karamihan ay lumingon sa kinaroroonan ni Graham noon, at sa katunayan tulad ng sinabi niya, ang banal na mandirigma sa kanyang harapan ay nag-iwan din ng isa. Kabanata 2258. Oo naman, ang mga master mula sa mga sekta sa ika-4 na baitang ay halatang mas malakas kaysa sa mga mula sa mga sekta sa ika-3 baitang. Tingnan mo, ang lalaking iyon na nagngangalang Jackie ay talagang nakapatay ng 60 bangkay na manika. 2 Divine Void Warriors ang nawala sa harapan niya. May sumigaw sa gulat. Nagulat ang lahat sa sinabi ng taong iyon at halos lahat ay napatingin sa kinaroroonan ni Jackie.
Oo naman, 2 sa Divine Void Warriors ang nawala. Marami sa kanila ang nagbuka ng kanilang mga bibig sa pagtataka. Naalala ko na nasa intermediate stage pa lang siya ng innate level. Paano niya ito mapapamahalaan kung nasa intermediate stage pa lang siya ng innate level? Patuloy ba niyang ginagamit ang kanyang mga sekretong kakayahan? Ang isa pang tao ay malamig na yumuko at nagsalita na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ba pwedeng magdalawang isip ka muna bago ka magsalita? Paano magpapatuloy si Jackie ng ganoon katagal kahit na ginamit niya ang mga lihim na kasanayan? Ang taong ito ay tama. Kahit na ginamit ni Jackie ang lihim na kasanayan at isakripisyo ang kanyang buhay, makakakuha lamang siya ng napakaliit na oras bilang kapalit. Kapag nawala ang epekto ng lihim na kasanayan, papasok siya sa yugto ng pagtanggi. Sa panahong iyon, mawawalan siya ng higit sa 70% ng kanyang lakas. Karaniwan, ang isa ay gagamit lamang ng isang lihim na kasanayan sa desperasyon bilang huling paraan. Kung hindi, ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga nadagdag. Sa simula, inakala ng lahat na kikilos si Jackie tulad ng binanggit ni Griffin. Akala nila ay uubusin niya ang kanyang buhay at nakatagong potensyal upang maging maganda sa harap ng lahat. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang nangyari. Paanong ang isang taong may kakayahang pumatay ng 30 bangkay ay gagawa ng isang bagay na katangahan? Mukhang ang mga sekta sa ikatlong baitang ay mayroon ding maraming nakatagong talento. Ang disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion ay napabuntong hininga at nagdalamhati. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik agad ang mga tao sa paligid niya. Walang tumanggi habang nagsasabi siya ng totoo at wala ni isa sa kanila ang hindi nakaisip ng mga dahilan para pabulaanan ang sinabi niya. I wonder how long time they need to complete the mission. Sino sa tingin mo ang unang makakakumpleto ng misyon? Ilan sa kanila ang makakatapos ng misyon? Sunod-sunod na mga tanong ang unti-unting umaakit sa kanilang isipan palayo kay Jackie. Natuon agad ang atensyon ng lahat sa mga tanong. Ang unang makakatapos ng misyon ay walang alinlangan na ang pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion. Bagamat medyo makapangyarihan din si Graham mula sa Thousand Leaves Pavilion, hindi pa rin siya kasing lakas ng pinakamatandang disipulo. Ang isa sa mga disipulo mula sa Modeled Origin Clan ay diretsyong nagsalita na para bang hindi siya natatakot na masaktan ang iba. Nagmalaki ang mga alagad ng Corpse Pavilion nang marinig nila ang sinabi ng taong ito. Gayunpaman, nadama ng mga disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion na ang taong ito ay hindi marunong magsalita. Siya ay mula sa isa sa mga Northern sects ngunit siya ay nagsasalita sa ngalan ng Corpse Pavilion. Gayunpaman, wala sa mga disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion ang nagpahayag ng anumang pagtutol. Kung tutuusin, alam nila sa kanilang puso na tama ang taong ito at may katuturan ang kanilang pagsusuri. Malakas ang kanilang senior brother na si Graham ngunit mas mahina siya sa lalaking nakamaskara. Lumingon sa isang tabi ang lalaking nakamaskara at tumigil sa pag-atake. Binunot niya ang machete mula sa katawan ng bangkay at tumulo ang kulay itim na dugo sa talam. Tila may kumikislap na kidlat sa itaas ng talam na may kaluskos. Nasunog ang itim na dugo habang bumitaw ang kidlat at kumaluskos sa inilabas na init. Sa isang malakas na puppet, ang ika-109 na bangkay na pupe ay direktang nahulog sa lupa at ang alikabok ay lumipad sa buong lugar. Kabanata 2259. Isang malamig na tingin ang dumaan sa mga mata ng lalaking nakamaskara. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa huling 11 bangkay na pupe. Sa sandaling ito, ang bilang ng mga bangkay na natitira ay hindi banta sa kanya. Gayunpaman, hindi nakahinga ng maluwag ang lalaking nakamaskara. Kung tutuusin, mas maraming bangkay na puppet ang kanyang kinatay, lalong naging baliw ang mga natitirang bangkay na pupe. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang kontrolin ang pagkonsumo ng kanyang tunay na enerhiya, ngunit ang kanyang tunay na enerhiya ay halos maubos habang ang mga bangkay na puppet ay lalong nabaliw. Napakahirap nito. Hindi napigilan ng lalaking nakamaskara ang paglabas ng kabastusan. Ang 12 ng mga tao na lumalaban pa rin ng nakapag-iisa sa mundo ng dugo ay nahaharap sa kanilang mga hamon ayon sa pagkakabanggit at wala sa kanila ang nagkaroon ng nakaka-relax na oras. Napakaraming kalaban at natupad ang kasabihang, uubusin nila ang kalaban kahit na hindi nila kayang patayin ang mga challengers na ito. Inubos ng mga bangkay na ito ang tunay na enerhiya ng naghahaman. Huff! Huminga ng malalim si Jackie. Sa isang hakbang ng kanyang mga paa, umatras siya ng 10 metro ang layo. Ang grupo ng mga bangkay na puppet ay sumugod na sa kung saan siya orihinal na nakatayo habang winawagayway ang kanilang mga kuko at pangil. Wala ako sa mood na mag-aksaya ng oras sa inyo. Bulong ni Jackie. Natutunan na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Sa paglipas ng panahon, marami rin siyang nausayang na tunay niyang lakas. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng iba ay ang kanyang tunay na enerhiya ay ginamit sa batas ng kalawakan.
Ang paggamit ng Destroying the Void ay hindi naubos ang tunay na enerhiya ni Jackie. Isang layer ng kulay abo itim na ambon ang tumakip sa itim na espada. Parang may kung anong accelerant na dahan-daang nasusunog sa espada. Sumimangot si Jackie at humakbang pasulong bago nilalas ang kanyang espada patungo sa 5 bangkay na pinakamalapit sa kanya. Ang matalim na aura ng espada ay napunit sa balat ng mga bangkay na puppet bago ang kapangyarihan ng Destroying the Void ay kumawag-kawag sa kanilang katawan sa pamamagitan ng sugat. Bang! 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 Isa pang 5 bangkay na pupe ang nahulog sa lupa. Hindi nilinggan ni Jackie ang mga katawan at muling itinaas ang kanyang espada para magpatuloy sa pag-atake. Isa pang alon ng ingay bago bumaba ang 6 pang bangkay na pupe. Ang kapangyarihan ng Destroying the Void ay gumaganap sa pinakamalaking lawak nito sa mundo ng dugo. Ang isang martial skill na nakatuon sa mga kaluluwa ay naging napakadali ng pakikipaglaban sa mga bangkay na pupe. Ang malakas na defensive power ay isang bangungot sa mga martial artist. Gayunpaman, ito ay wala kay Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ay hindi kapani-pani walang mahina at tulad ng isang piraso ng papel na maaari niyang mapunit anumang oras, novel drama. Sa Divine Void Slope, ang natitirang 160 katao ay tumitingin sa mga lugar kung saan orihinal na tahimik ang mga hindi pa naihatid pabalik. Nagkaroon sila ng masalimuot na tingin sa kanilang mga mata nang tumingin sila sa mga bakanteng lugar na iyon. Tila pinaghalong panghihinayang, panaghoy, inggit at selos. Ang mga taong ito ay hindi pa naihatid palabas hanggang ngayon. Nangangahulugan ito na kaya pa rin nilang lumaban. Kahit na ang pinakamahinang tao ay pumatay ng hindi bababa sa 60 bangkay na pupe. Sa ngayon, walang nang ahas na tanungin ang mga talento at kakayahan ng mga nanatili. Isang malakas na sigaw ang narinig na sinundan ng isang tahimik na kalabog, si Nelson ay bumagsak ng husto sa lupa. Sa sandaling ito, si Nelson ay labis na napahiya at hindi na mukhang isang gwapong binata. Kung hindi masyadong malinis ang mukha niya, iisipin ng iba na siya ay isang random na pulubi. Ang kanyang puting kamisete ay napunit ng mga kuko ng pupe at ang iba ay nakikita ang dagwang bakas ng kuko sa kanyang katawan sa likod ng mga piraso. May mga marka rin na naiwan sa mga pangil ng pupe. Ang buhok niya na orihinal na nakatali ay nakakalat na sa balikat niya. Lubhang nakakaawa ang itsura niya dahil namumula at namamaga ang mukha niya. Agad namang nagtanong ang mga disipulo mula sa Dul Sovereign Pavilion nang makita nila ang nakakahiyang kalagayan ni Nelson. Senior Brother Nelson, okay ka lang? Masyado ka bang nasaktan? Napangiti si Nelson at nagsimulang sumakit ang kanyang mga sugat habang sinasabunutan niya ang sulok ng kanyang bibig. Kabanata 2260. Nadama ni Nelson na siya ay nasa napakahiyang kalagayan ngayon. Ang kanyang tunay na enerhiya ay ganap na naubos at napakaraming sugat sa kanyang katawan. Kung hindi na-detect ng mundo ng dugo na hindi na siya kayang makipaglaban, baka mamatay siya kaagad sa susunod na segundo. Hindi niya nagawang lumaban matapos subukan ang kanyang makakaya upang patayin ang 60 bangkay na mga pupe. Matapos maubos ang kanyang tunay na lakas, pinutol niya ang braso ng isang bangkay na pupe. Naalala pa niya ang huling nakita niya sa mundo ng dugo. Ang braso ng bangkay na pupe ay pinalipad sa langit at siya rin ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Walang sino man ang nakaunawa sa kanyang sitwasyon ng higit pa sa kanyang sarili sa sandaling iyon. Wala siyang suporta ng totoong enerhiya at nasugatan siya ng husto. Naghanda siya sa mas masahol pa. Sa kabutihang palad, siya ay dinala pabalik sa Divine Void Slope sa napakahalagang sandali. Ang mga kaisipang ito ay pumasok sa kanyang isipan at huminga siya ng malalim. Bagamat ligtas na siya ngayon, natatakot pa rin siya sa nangyari. Ang mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ay tumingin kay Nelson ang may pag-aalala. Si Nelson ang pinuno ng kanilang koponan sa paglalakbay na ito sa Secret Place for Resources. Ang iba pang mga disipulo mula sa Dul Sovereign Pavilion ay humanga sa kanya para sa kanyang lakas, pakiramdam ng responsibilidad at mahusay na mga talento. Iginalang din nila siya ng husto pagkatapos ng paglalakbay na ito. Senior Brother Nelson, kumuha ka ng ilang table tasks para mabawi ang iyong mga sugat. Paalala ni Reeve kay Nelson nang makita niyang tahimik lang si Nelson, sa lalim ng iniisip niya. Alam niyang tiyak na sugatan si Nelson sa mundo ng dugo sa hitsura niya. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa isang ganap na hindi pamilyar na kapaligiran at walang nakakaalam kung ano ang kanilang makakaharap sa susunod na sandali. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga naturang emerhensya ay panatilihin ang kanilang mga sarili sa isang pinakamainam na estado. Saglit na natigilan si Nelson bago siya tuluyang nag-react. Tumangala siya at ngumiti kay Reeve bago kumuha ng tableta sa storage ring niya at nilunok iyon. Ang kapangyarihang panggamot ay agad na nagsimulang kumilos sa kanyang katawan, na tumutulong sa kanya sa pagpapagaling sa kanyang mga napinsalang meridian at iba pang panloob na sugat. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsil gamit ang kanyang mga kamay.
Pagkatapos ng 15 minuto, iminulat niya ang kanyang mga mata matapos niyang matagumpay na sugpuin ang kanyang mga sugat sa loob. Hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid dahil ang pinakamahalaga niya ngayon ay ang kaligtasan ng mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. May kabuuang 20 disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ang pumasok sa Sacred Place for Resources ngunit 19 lang sila doon sa sandaling iyon. Nagulat at nag-aalala si Nelson sa parehong oras. Posible bang isa sa kanila ang nasugatan at naihatid palabas ng Divine Void Slope? Baka may ibang nangyari. Tumayo siya at tinanong si Reeve. Junior Brother Reeve, kumusta ang lahat? Bahagyang tumango si Reeve. Lahat ay maayos. Bukod sa iyo, walang ibang nasugatan. Bahagyang nakahinga si Nelson matapos niyang marinig ang sinabi ni Reeve. Posible bang mali ang pagkalkula niya? Malamang mali ang pagkalkula niya at mayroong 20 katao kasama ang kanyang sarili. Muli niyang itinaas ang kanyang ulo sa sandaling ito at tumingin sa lahat ng mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Pagkatapos ng isa pang kalkulasyon, kinumpirma niya na mayroong 19 sa kanila, kabilang ang kanyang sarili. Sino ang taong hindi nagpakita sa Divine Void Slope? Nasa panganib ba ang taong iyon? Habang tumatakbo ang kanyang imahinasyon, ang iba pang mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ay nagsimulang makipag-usap kay Nelson. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang mga sugat at kung kailangan niya ng tulong ng mga table tasks. Sagot ni Nelson na may ngiti sa labi. Okay na ako ngayon. Bagamat nasugatan ako, hindi ito seryoso. Kailangan ko lang magpahinga ng ilang oras at kaya kong sugpuin ang mga sugat ko. Napatingin si Griffin kay Nelson. Bagaman siya ay lubhang nag-aatubili, si Nelson ang pinuno ng paglalakbay na ito sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan at siya ay medyo prestihiyoso. Kung siya ay tumahimik kapag ang iba ay nagpupuno at bumabati sa kanya, siya ay mamumukod tangi sa gitna ng karamihan. Magiging sanhi din ito ng mga tagalabas na maghinala na siya ay gumagawa ng masama sa Dul Sovereign Pavilion. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.